Ngayon, sisimulan ko sa pagtingin sa mga kasindak-sindak na nangyayari sa Gaza. Isang tungkulin ng may malasakit. Ang mga kasindak-sindak na balita na sinasabi sa inyo, ang mga kasindak-sindak na iniulat ng inyong media at inuulit sa mga social media feed. At para gawin ito, ano pa bang mas mainam na paraan kundi ang direktang pumunta sa pinagmumulan, sa mga tao, sa mga mismong nakakaranas ng mga realidad na ito. At sila ay ang mga taga-Gaza mismo sa Gaza. Tingnan natin ang mga kasindak-sindak na karanasan sa buhay sa Gaza na ibinabahagi ng mga taga-Gaza sa isa't isa. Tingnan mo ang pagdurusa. Tingnan mo ang kahirapan. Tingnan mo ang matinding gutom. Tingnan mo ang kakulangan. Ay, ang dalamhati. At tingnan mo ang nasasayang. Hindi ko inimbento ang mga larawang ito. Hindi ito mga larawang mula sa IDF. Ito ang mga larawang ibinabahagi ng mga taga-Gaza sa isa't isa sa kanilang mga feed sa Arabic. Ito ang mga larawang hindi nila inaasang makikita ng labas na mundo o wala silang pakialam kung makita ito ng mga nasa labas. Kahit ano pa ang nakita ninyo dito, tuloy pa rin ang kwento sa ibang bansa. Hindi nagbabago ang script. Hindi sinasabi ng media na umaabot sa humigit kumulang 600 truck ng tulong ang karaniwang pumapasok araw-araw sa Gaza Strip. Batay sa kalkulasyon sa Israel, 120 truck araw-araw ang kailangan para mapakain ang mga taga-Gaza. Ibig sabihin, 5 beses na mas marami ang tulong kaysa sa kailangan nila. Dahil dito, maraming truck ang nagdadala ng produkto at kalakal para matiyak na walang kakulangan sa mga residente ng Gaza. Sa totoo lang, sobra pa ang pagkain nila kaysa sa kaya nilang ubusin. Hindi tumitigil ang paratang sa Israel, pero kung taggutong niya, bakit hindi sila mukhang tulad ng mga biktima ng kalupitang nakita noon? Kung pagkubkub ito, bakit parang nasa mall lang sila? Kung wasak na, bakit nagdaraos pa sila ng kasalan sa lugar na parang sentro ng gimikan? Habang ipinapakita ng taga-Gaza ang katotohanan, ang mga Western woke activist ay nagsasabi kung ano ang dapat mong paniwalaan ayon sa kanilang propaganda. Makikita mo ito sa mga komento at sa mismong palabas na ito. Ang mga Islamo-fascist sa isang banda at ang mga ignorante na groyper sa kabila, binabaliwala ang nakikita ng kanilang mga mata at sa halip ay ipinipilit ang nasa utak nilang sira. Kaya naman, meron na naman tayong isa pang European na nagpapakitang gilas, love boat na parang flotilla ng pang-aabuso at sexual harassment na papunta sa Gaza para saan niya ba? Magdala ng pagkain? Tingnan mo ulit ang pagkain na meron sila dyan sa Gaza. Dumarating na naman ang isa pang bangka ng mga aktivista, mga influencer at mga nag-aastang tagapagligtas para tulungan ang mga tao na, by sa kanilang social media, mas maayos ang kalagayan kaysa sa ipinapakita sa fundraising videos ng mga aktivista. Isang flotila na may bitbit na mga eskandalo at internal na akusasyon ng maling gawain at kaguluhan bago pa makarating sa gitnang silangan kaya't wala nang masasabing moral na misyon. Muli akong nagtatanong, ano talaga ang pakay nila rito? Para madala ng gamot? Para lang ba ito sa mga simbolikong kilos sa TikTok? Palakihin ang manonood sa social media para tumaas din ang kita nila. Baka magdala pa sila ng kambing para sa libangan ng mga lalaki sa Gaza? Sino ang nakakaalam? Kung gutom talaga ang issue, aasahan mong may mga flotila na pupunta sa mga lugar na totoo ang taggutom at sa mga pangyayaring totoong nagaganap. Tulad ng genocide sa Tutsi noong dekada 90 o Yazidi sa Iraq, 1 dekada ang nakaraan. Sa totoo lang, walang naririnig na protesta tungkol sa aktibong pamilihan ng bentahan ng mga batang babaeng Yazidi bilang alipin na dinakip ng ISIS at ibinenta at muling ibinenta sa Gaza ng mahigit 10 taon. At patuloy pa rin itong nangyayari at sila ay patuloy na nakakulong at inaabuso sa Gaza. Pero paano naman ang Somalia, Congo, South Sudan at hilagang Nigeria? Lahat ng ito ay nangyayari ngayon. Mga lugar ito kung saan nabura ang buong populasyon habang nilalampasan lang ito ng mundo sa pag-scroll na parang bulong lang. Walang mga flotila na pumunta roon. Walang mga viral na kampanya na isinagawa. Walang endorsement mula sa kilalang tao. Walang kabataang Europeo na pumipila para iligtas ang mga Aprikano na namamatay ng daan-daang libo. Kung hindi masolusyonan ng mga pop artist na magtipon at kumanta ng "Kami ang Mundo", basta na lang nila ito nakakalimutan. Dahil hindi nagdudulot ng mga kampi-kampihan ang mga trahedyang iyon. Hindi sila sumisikat o nagiging uso. Hindi nila naibibigay ang baluktot at masamang kilig ng pagtutol sa Israel. Kaya ang galit ay pinipiling ilabas lamang.
Hindi kung saan pinakamatindi ang pagdurusa, kundi kung saan pinakamadaling gawing politika. Kaya muli, bakit? Talaga, bakit? Malinaw na hindi ito dahil sa gutom. Maliban na lang kung isa kang babaeng taga-Gaza na napatay ang asawang terorista at nayon ay sexual na sinasamantala ka ng dati niyang mga kasamahan kapalit ng pagkain, gaya ng iniulat ko noong nakaraang linggo. Maaring mga kabataang kanluranin itong naghahanap ng kabuluhan sa boring nilang buhay. Nalpapalaot sila dahil delikado na maglakad sa mga kalye ng mga kabisera ng Europa, lalo na sa mga babae. Napansin mo bang madaling ikalat ang pagmamalabis na pumapalabo sa katotohanan? Natuto ako sa pinakamagaling sa mga nagpapakilalang aktivista, pero lumilihis na ako ng usapan. Alam natin ito, hindi dahil sa malasakit sa mga itinuturing na biktima, kundi mas masama pa ang dahilan. Sa 3 henerasyon na, hindi na nagagawa ng mga Europeo ang dati nilang paboritong libangan, ang pang-aabuso at pag-uusig sa mga Hudyo. At malakas na naman ang pagbabalik nito sa uso. Ngayon, tinatago nila ang galit at pang-aabuso sa mga Hudyo sa pamamagitan ng pagsasabing laban lang sila sa mga Zionista o tinatawag kaming Zios, pero pinananatili pa rin ang moral na pagkagalit. Sumisigaw sila ukol sa genocide. Alam nilang kalokohan yon dahil kung genocide talaga ito, iba na ang itsura ng mapa ng reyon. Matapos makita ang nagawa ng maliit na Israel, tayong 7 milyon laban sa mga Arabong 10 beses mas marami mula Lebanon, Syria, Iraq, Yemen at Iran. Matapos ang lahat ng ginawa natin sa kanila na hindi pa mas malaki ang pinsalang idinulot ng Israel sa Gaza ay patunay ng ating pagpipigil. Ang ating mga kaaway sa Gaza ay nagkaroon ng mahigit 20 taon para maghanda sa kanilang pag-atake. Hindi nila kailanman itinago ang kanilang layunin na wasakin ang Israel. At inuulit pa rin nila yon hanggang ngayon. Kasama riyan ang sigaw nila mula ilog hanggang dagat. Mas marami sana kaming nagawa at naalis, at mas naging malalaking kolonisador pa kami kaysa sa pag-angkin ng teritoryong kasing laki lang ng Washington, D.C. Oo, nakakalungkot na ang dami nang namatay. Alam nila, tumulong sila at nagdiwang pa sa pag-atake sa Israel. Trahedya ang digmaan, pero mahalaga ang konteksto. Ang sistemang itinayo nila sa ilalim ng Gaza, ang mga lagusan, armas at dekadang paghahanda ay para sa iisang layunin, ang paulit-ulit at buong yabang na atakihin ang Israel at posibleng pabagsakin kami. Ang pangunahing tungkulin namin ay pangalagaan ang aming mamamayan tulad ng ibang bansa. Obligado kaming protektahan ang sarili naming mga mamamayan. Sadya at alam nilang inilagay ang kanilang mga sibilyan mismo sa linya ng putukan. Alam ko na marami ang mag-aalala sa pagkasira ng Gaza at napakasaklap talaga niyan. Nakakahiya na matagal kayong nanahimik at hindi nagsalita tungkol doon. Tinawag pa ninyong kabayanihan ang terorismo ng mga taga-Gaza bilang paglaban. Aba, pagpalain nawa ang pusong singtapang ni William Wallace. Itinayo ng Hamas ang kanilang mga pasilidad at tinarget ang ating mga anak, kaya kinailangan nating wasakin ang banta. Ganon din ang nangyayari sa Lebanon ngayon. Sa Lebanon, inaabuso nila ngayon ang lahat ng aspeto na pinoprotektahan ng kanluraning pagpapahalaga, mga paaralan, pasilidad at sasakyang medikal, pati mga mamamahayag. Ang gawaing iyon na itinuturing na krimen sa digmaan ay madalas nilang ipanghampas sa atin. Tinitingnan mo ang lagusan ng Hezbollah, 25 metrong lalim sa ilalim ng isang sibilyang tindahan ng damit sa Timog, Lebanon. Command bunker ito ng Hezbollah na ginamit nila sa pagdidirekta ng mga pag-atake laban sa sibilyang Israeli. Kaya binabaklas ng Israel ang makinarya ng digmaan ng Hezbollah sa hangganan para protektahan ang mga pamilyang Israeli mula sa mga rocket. Mga pagsalakay at isa pang pag-ataking gaya ng ika-7 ng Oktubre mula sa Hilaga. Nais ng Israel ng kapayapaan sa Lebanon, ngunit ayaw nilang gawing dahilan ng Hezbollah ang tigil putukan para mag-armas muli. At may malawakang pinsala bilang resulta. Pero sila ang may kagagawan niyan. Hindi namin kaya maging mas responsabal sa kanilang mga sibilyan kaysa sa kanila mismo. Wala talagang pakialam ang mga nagmamagaling na yan. Pero sige, kung kaya mong atakihin at batikusin ang mga Hudyo, ayos lang. Dahil mas maraming click, mas maraming kita. Magkakapera ka dyan. Kontrolado mo ang media at newsfeed, kaya naapektuhan mo ang mundo. Sandali. Kontrolin ang media? Impluwensyahan ang mundo? Kumita ng pera?
Saan mo na narinig yan dati? Hindi ba yan ang akusasyon nyo sa aming lahat na 15 milyong Hudyo sa buong mundo? Yan mismo ang laging ibinabato nyo, kayong mga inbred na guim at mga nakikipagtalik sa kambing na mga manyakis sa amin. At tatanungin ko ulit, ano nga ba talaga ang pakay nila dito kung kitang-kita naman nila na may agwat sa kwento at sa realidad na ipinapakita ng mga Arabo sa inyo? Si Sherry Oz ay isang Israeli na mananaliksik at manunulat na nagsasagawa ng seryosong pag-aaral sa mga aligasyon tungkol sa Gaza. Ikinumpara niya ang Gaza Genocide Claim sa mga kinikilalang internasyonal na genocide sa artikulo niyang The Gaza Genocide Claim. Ano ang mangyayari kung ihambing mo ito sa Rwanda, Armenia at Holocaust? Ginagawa niya ang isang bagay na ayaw gawin ng mga nagkukunwaring galit. Tingnan ang mga realidad. Ano ba talaga ang nangyayari at hindi lang ang mga pahayag? Tinitingnan niya ang katotohanan, hindi propaganda. Binanggit niya ang mahahalagang punto sa artikulo niya. Kinumpirma ni Sherry ang halata. Mapaminsala talaga ang digmaan sa Gaza. Nagdusang mga sibilyan. Oo, totoo ang trauma. Binigyan din niya na ang genocide ay may legal na kahulugan, hindi lang basta ginagamit sa social media. At para ito ay magamit, kailangan ng ebidensya ng intensyong lipulin ang isang pambansa, etniko, lahi o relihiyosong grupo. Hindi paggawasak, pagpapaalis o galit dahil sa trahedya, kundi intensyon. Iyan ang pinakamahirap patunayan. Pagkatapos, gumawa si Sherry ng simpleng bagay. Inihambing niya ang Gaza sa datos ng ibang pangyayari. Sa Rwanda, 70% ng populasyon ng Tutsi ang nalipol sa loob ng 100 araw. Sa Holocaust, pinuksa ang 2/3 ng mga Hudyo sa Europa. Sa Armenia, higit 1 milyong tao ang pinatay. Sa Namibia, halos mabura ang buong mga tribo. Kahit ang Yazidi genocide, kahit mas mababa ang bahagdan ng mga namatay, ay may sistematikong pampatay, malawakang panggagahasa, sa pilitang pagpapalit ng relihiyon at layuning lipulin ang grupo. Di kahawig ng mga pattern na ito ang bilang sa Gaza. Hindi man lang sila malapit sa sukat, proporsyon o epekto sa demografiko. Tinitingnan din ni Sherry ang timing. Ang mga totoong genocide ay agad na kinikilala, gaya ng sa Rwanda at sa mga Yazidi o matapos ang mga dekada ng investigasyon, gaya ng Holocaust at ng sa Armenia. Ayon sa kanya, ang Gaza ay nananatiling sentro ng di pagkakaunawaan sa ebidensya, bilang at legal na proseso. Ang kaso sa ICJ ay kasalukuyan pang isinasagawa. Matatagalan bago lumabas ang pinal na desisyon. Tinalakay niya ang 5 UN pamantayan para sa genocide. Pagpatay, malubhang pananakit, mapanyirang kondisyon, pampigil sa pagsilang at paglipat ng bata. Sa mga kinikilalang genocide, maraming pamantayan ang natutugunan at may malinaw na ebidensya ng layunin. Ipinapakita niya na sa Gaza, naganap ang pagpatay at pananakit sa konteksto ng digmaang urbano. May ibang pamantayan na pinagtatalunan at maaring iba't iba ang interpretasyon ng ebidensya. At binigyan din niya ang isang mahalagang legal na punto. Kung ang ebidensya ay may higit sa isang interpretasyon, hindi ipinapalagay ng ICJ ang layunin ng pagpatay ng lahi. Legal na presidente yan, hindi opinyon o pahayag na politikal. Nagtapos si Sherry sa simpleng konklusyon, seryoso ang paratang. Dahil dito, dapat itong maingat na suriin. At ang mga hashtag, slogan at mga protesta sa kalsada, hindi sila kapalit ng legal na paghatol. Iyan ang dahilan kung bakit may ICJ at iyan din ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga paghahambing. Kung seryoso ang mga tao, hindi nila gagamitin ang international law ng pili-pili lang. Hindi sila gagawa ng mga paratang para lang umangkop sa kanilang agenda at hindi nila mamanipulahin ang mga sitwasyon. Seryoso nila itong haharapin tulad ni Sherry. Kapag tiningnan mo kung paano ginagamit ang international law ngayon, hindi mo pwedeng baliwalain ang pili-piling galit, ang paraan ng pagbaluktot, pagpapaliit o paggamit bilang sandata ng mga legal na termino, depende kung sino ang sangkot. Pagdating sa Israel, puro agenda at pagmamanipula ng mga pangyayari para umayon sa isang nakatagdang salaysay. At kung nagtataka ka kung bakit ito ay isang nakatagdang kwento, simple lang. Inatake kami noong Oktubre 7 at noong Oktubre 8. Bago pa tumugon ng Israel, nagpoprotesta na sila sa US at mga kabisera ng Europa, agad kaming inakusahan ng genocide. Kailangan mong itanong, nasaan ang mga tinig, gobyerno, institusyon at aktivista
noong mahigit kalahating milyong Syrian ang napatay sa digmaang sibil sa Syria. Nasaan sila noong tinatayang halos 100,000 sa mga biktimang iyon ay mga Arabeng refugee na naninirahan sa Syria. Walang emergency session, pandagdigang martsa, flotilya, paratang ng genocide o internasyonal na kampanya para sa pananagutan. Ang parehong mga tao na nagbubulag-bulagan sa malawakang karahasan sa ibang lugar ay biglang nakakaramdam ng moral na galit kapag ang Estado ng Israel ang sangkot dahil politika ang nabibigyan ng gantimpala. Kaya ang issue at problema na hinaharap natin ay hindi pantay-pantay na moral na pamantayan na sinamahan pa ng piling moral na pagpapakitang tao. Ngayon, tuluyan ng nahubad ang mapagkunwaring maskara. Ngayon, lantaran na nilang sinasabi ang layunin nila at nananawagan sa pagkawasak ng Israel. Hindi katarungan, karapatang pantao o kapayapaan. Pagkawasak, mula ilog hanggang dagat, wasakin ng Zionistang entidad. Nasasabi nila ito dahil nalason na ang pandigdigang usapan. Dahil sa pagbaluktot ng mga nangyayari sa Gaza at sa pagpapalit sa isang masalimuot na digmaan tungo sa isang huwad na akusasyon ng genocide, nilikha nila ang isang moral na pananaw na ang Israel ang kontrabida kahit iba ang mga katotohanan. Nakakagulat na ang mga leader ng mga bansang Europeo ay nagpapakita ng gawa-gawa at piling pagkabigla sa mga hakbang ng Israel para hadlangan ang pag-ataking layong wasakin tayo. Ito rin ang mga parehong pinuno ng mga bansa na ilang dekada tayong pinangaralan. Sinabi nila na dapat kilalanin ang PLO dahil magdadala ito ng kapayapaan. Kaya ginawa natin na kumbinsin nila ang ating mga pinuno at mga tao sa Israel na magdadala nga ito ng kapayapaan. Sabi nila, umatras tayo sa teritoryo para raw sa kapayapaan. Ginawa natin yon. Anong nangyari? Sinamantala ng mga mismong taong sinabi nilang yayakap sa kapayapaang inialok natin ang mga konsesyon na inialok natin. At ang mapayapang layunin. Una, dumating ang sunod-sunod na alon ng terorismo, saka ang mga pambobombang pagpapakamatay. Pagkatapos, dumating ang mga raketa. Palagi silang gumagawa ng palusot kung bakit ginawa iyon ng mga Arabo at kung bakit dapat tayong magpigil. At pagkatapos ang mas malaking plano, yung pinabilis ng Hamas nang inilunsad nila ang kanilang pag-atake ng mas maaga kaysa sa binalak, wala namang lihim dito. Matagal na natin itong nakikita, pantatayo ng mga pasilidad sa ilalim ng lupa at sunod-sunod na pag-atake sa Israel, sunod-sunod na kampanya. At sa bawat pagkakataon, sa halip na hingin ang pananagutan mula sa mga grupong gumagawa ng karahasan, sa halip na igiit ang mga dapat na kahihinatnan, kami, ang Israel, ay sinabihan na magpakita ng pagpipigil. Sinabihan pa kaming magbigay ng dagdag na konsesyon. Sinabi sa amin na kapag nagbigay pa kami ng konti, biglang darating ang kapayapaan na parang mahika. At ngayon, ang mga parehong gobyerno na yon ay pinagbibigyan at sa ilang mga kaso, hinihikayat pa nga ang mga taong nagmamartsa sa kanilang sariling mga kalsada na sumisigaw laban sa Israel. Mga taong hindi na nanawagan ng kompromiso, mga taong hindi na nanawagan ng pamumuhay ng magkasama, mga taong nananawagan ng pagkawala ng Israel. Sa bawat pagkakataon na sinubukan naming makipagkasundo, sa bawat pagkakataon na iniabot namin ang aming kamay, pareho lang ang naging tugon. Karahasan, pagtanggi, at ang pananaw na ang pasanin ng kompromiso ay laging nasa estado ng Israel lamang. At alam niyo ba kung ano ang nasa likod ng lahat ng ito? Isang pagpapakita ng pagkamuhi sa sarili. Matagal nang iniiwas ng Europa ang sarili sa relihiyon, mga pundasyong kultural, at pambansang pagkakakilanlan na dating nagbuklod dito. Kaya hindi nakatakataka na mabilis lumitaw at kumalat ang pagkapuot nila sa atin. Tayo mga Hudyo ay palaging naging at ngayon, higit kailanman, ang lahat ng hindi na alam ng Europa kung paano maging. Tayo dito sa Israel ay isang bayan na nakaugat sa ating pananampalataya, isang bayan na nakaugat sa kasaysayan, isang bayan na nakaugat sa pagiging bansa, isang bayan na naniniwala pa rin sa isang bagay na mas mataas kaysa sa kanilang sarili. Nahihirapan ang mga tao sa Europa sa pagkilala sa sarili. Naiinis sila sa mga bagay na iniwan na nila. Sa pagtatangkang bigyang katwiran ang kawalang laman sa kanilang kaluluwa, tayo ang tinitignan nila. Dito sa Israel, namumuhay tayong may kumpiyansa sa ating pagkakakilanlan, kasaysayan, pananampalataya at pang-iral. Ipinapaalala natin sa kanila na maaari pa nilang makamtan ang nawala sa kanila. Posible pa rin ang kahulugan at pagkakaugat at maaring maniwala pa rin ang bansa sa sarili nito.
Inusig nila tayo at ginawa tayong pinagbuntunan ng sisi dahil dito sa loob ng maraming taon. At gayon paman, hindi lang tayo, ang mga Hudyo, ang nanatiling matatag at proud sa kung sino tayo noon at kung sino pa rin tayo ngayon, kundi sila rin ay nawalan ng pananaw at koneksyon sa kung sino sila dati at sila ay hindi masaya. At iyan ay isang bagay na hindi nila kayang patawarin at hindi nila tayo mapapatawad dahil doon. Hindi lang nananatiling nakatago ang krisis ng pagkakakilanlan sa kanluran. Lumalabas ito sa agresibo at madalas ay hindi makatwirang paraan. Ang woke na kaliwa ay naging dayuhan sa sarili nilang mga bansa, sarili nilang pamana at sarili nilang pundasyong kultural. Sa halip na tapat na harapin ang pagkailang na yon, ibinabaling nila ito sa iba, isang malalim na pangkadismaya sa sarili na ibinubunton sa mag-inhawang panlabas na mga puntirya. Kaya kumakapit sila sa mga layuning katang-isip na di kailangan ng totoong sakripisyo, pag-unawa o pananagutan. Isang layunin na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na sila ay matuwid habang iniiwasan ang mahirap na gawain ng pagsasaayos ng mga sirang bahagi ng sarili nilang lipunan. Nagiging takbuhan ng Israel, hindi dahil sa ginagawa ng Israel, kundi dahil sa mga bagay na hindi kayang harapin ng iba sa sarili nila. At dahil doon, isang lumang galit ang muling nabuhay. Nakikita natin ngayon ang kakaiba at di komportableng pagsasanib ng ilang bahagi ng makabagong woke na kaliwa at tradisyonal na relihiyosong kanan sa Europa at iba pang lugar. Dalawang grupo na halos hindi magkasundo sa kahit anong bagay ay biglang nakahanap ng isang wika pagdating sa Israel. Magkaibang motibasyon, magkaibang pananaw sa mundo, pero pareho ang emosyonal na gantimpala. Isang target na ligtas batikusin, ligtas sisihin, at ligtas pantulungan. Hindi lang ito nagkakatulad dahil sa mga katotohanan. Nangyayari rin ito dahil epektibong inilalarawan ang Israel bilang kolektibong Hudyo na target ng pandaigdigang pagkondena. Sa simpleng pag-iral, sa patuloy na pag-iral, sa pagkapit sa pagkakakilanlan, kasaysayan at pagpapatuloy, inilalantad dito ang isang bagay na parehong nahihirap ang harapin ng dalawang panig. Para sa isang panig, ito ang hindi komportableng pakiramdam ng pagkawala ng sentrong kultural. Para naman sa kabila, ito ang hindi komportableng pakiramdam ng nagbabagong mundo na hindi nila kayang kontrolin. At para sa parehong panig, ang woke na kaliwa at ang matinding kanan, nagiging tabing ito na doon nila ibinabaling ang kanilang mga pangamba. Sige, habang isinasaisip ang lahat ng ito, tingnan naman natin na yon ang ilan sa mga kaganapan ngayong linggo. Simulan natin sa Iran. Hanggang Huwebes, nananatiling nga sa pagitan ng posibleng kasunduan at digmaan ang sitwasyon doon. Isang kasunduan na maaring hindi maganda para sa Israel, inuulit ko. Maaring dahil gaya ng sinabi ko sa mga naunang palabas, hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari. Maganda ito kasi habang mas kaunti ang nalalantad, mas mapipilitan mag-isip ang kalaban sa bawat galaw nila. Pero posibleng hindi pabor sa Israel ang kasunduan, lalo't binitiwan na ng US ang hiling na bogin ang missile program ng Iran. Maaring makasama sa pandigdigang ekonomiya ang ganap na digmaan. Ang nakikikita natin ay pangmatagalang panggigipit sa Iran bilang malihaing gitnang landas para pahinain ang kanilang estado. Tulad ng realidad sa Gaza na yon, nakabitin din ito sa ganitong kalagayan. Naroon ang Hamas, pero mula sa pananaw ng Israel, parang naroon pero parang wala, at mas hindi na gaanong banta gaya dati. At meron ding aspeto ng Lebanon dito. Ang ganitong sitwasyon ay di umano'y tigil putukan na madalas nilalabag ng Hezbollah, kaya patuloy na papanatili ng Estados Unidos ang presyon sa kampanya nito laban sa Iran. Dahil dito, nakikilahok ang Israel sa tasalukuyang inisyatibo ng kapayapaan, na bagamat simboliko lamang ay may halaga pa rin dahil sa presyong binibigay nito sa Hezbollah. Dito muna tayo sa kasalukuyang sitwasyon habang nagre-record na yung Huwebes na maaring magbago anumang oras o sa katapusan ng linggo. Sa Gaza, nitong Martes ay 200 araw na mula na magsimula ang tigil putukan ng Israel at Hamas noong Oktubre 10, 2025. Sa buong panahong ito, halos ang Israel lang ang tumutupad sa kasunduan. Ibig sabihin, napakaraming tulong ang pumapasok sa Gaza Strip pero walang mga armas na lumalabas. Taliwas sa kasunduan, ayaw isuko ng Hamas ang mga iyon. Gaya ng nabanggit ko kanina, araw-araw halos 600 na truck ng tulong ang pumapasok sa Gaza sa karaniwan. Iyan ay halos 5 beses ng tunay nilang pangangailangan. Ang mga pagkain na produkto ay nagbibigay kita sa Hamas dahil binebenta nila ito sa mga tao na nagpapalakas sa kanilang pamumuno sa Gaza Strip.
Pinapayagan din silang maghanda para sa muling labanan upang kayanin ang ilang buwang pangkubkob ng hindi nagkukulang. Ito ay dahil nakatuon pa rin tayo sa Iran. Magbabago ito kapag naresolba ang issue sa Iran. Ito ay kailangang isaalang-alang ng mga taga-Gaza. At ngayon, balik tayo sa flotilla na nabanggit ko kanina. Maagang Huwebes ng umaga, kinuha ng mga puwersa ng Israel ang kontrol sa mga sasakyang pandagat at sa flotilla na patungong Gaza. Sinabi ng unit ng tagapansalita ng IDF na ipinatutupad ng IDF ang naval blockade sa Gaza Strip alinsunod sa mga direktiba ng mataas na pamunuan ng politika ng Israel. Dagdag ko rin na ayon sa batas internasyonal, pwedeng magdeklara ng naval blockade ang isang bansa kapag may digmaan. Habang isinasagawa ang pagkontrol, nagbahagi ng video ang mga kalahok ng flotilla na maririnig ang Israeli SEALs na humihiling na baguhin nila ang direksyon dahil lumalabag sa batas internasyonal ang paglalayag papuntang Gaza. Kung gusto nilang magpadala ng tulong sa Gaza, dapat nila itong ipadala sa mga kinikilalang daanan sa pamamagitan ng daungan ng Ashdod sa Israel. Naglabas ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Israel ng video ng operasyon ng pagsakay na nagpapakita ng mga gamit na dala ng mga flotilla activists. Kabilang sa mga bagay at parapernalya na natagpuan sa loob ng barko ay mga droga, kontraseptibo at iba pang pang-proteksyong gamit. Tunay ngang love boat. Siyempre, naghay ng reklamo ang Hamas at ipinahayag ang kanilang pagkadismaya sa pagharang ng Israel sa flotilla. Nagtataka ako kung ano ang inaasahan nila. Noong Miyerkules, ipinataw ni Israel Katz, Ministro ng Depensa ng Israel, ang parusa sa kampanya ng pang-aangalap ng pondo para sa flotilla na inorganisa ng Hamas kasama ng iba pang internasyonal na organisasyon. Ibinunyag ng Ministro ng Depensa na ang mga nag-organisa ng kunwaring pangangalap ng pondo para sa mga sasakyang dagat ay gumagamit ng ilegal na paraan at kulang sa transparency. Kamakailan, inaresto o dinetene sa Tunisia at ibang bansa ang mga aktivista at kilalang personalidad ng kampanya dahil sa hinalang nagpapatakbo sila ng isang network na sangkot sa money laundering at korupsyon. Aba, nagulat ba tayo? Ang mga parusa ay bahagi ng mas malawak na kampanyang pang-ekonomiya na pinangunggunahan ng mga institusyong panseguridad ng Israel sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos laban sa isang teroristang organisasyon na Hamas at laban sa mga pagtatangkang sirain ang seguridad at katatagan sa Gaza Strip. Ang flotilla sa aktwal ay lumalabang talaga sa resolusyon ng UN na 2,800 at 3 na nagsasaad na ang tulong para sa Gaza ay dapat dumaan lamang sa mga kinikilalang opisyal at aprobadong mga daanan. Lumipat tayo sa Lebanon kung saan naglabas ang IDF ng footage ngayong linggo na nagpapakita ng sistematikong paggamit ng Hezbollah ng mga ambulansya at kagamitang medical sa Timog Lebanon para pantakpan ang teroristang aktibidad. Ginagamit ng teroristang grupo ang imyunidad ng mga medical na sasakyan para magdala ng mga terorista at armas. Sa ilang kaso, nakita ang mga terorista na sinusundo ng mga ambulansya habang nakatago sa mga body bag. Pinalalawak ng organisasyon ang paggamit ng mga ambulansya bilang paraan ng paglilipat ng mga terorista sa iba't ibang lugar habang itinatago ang kanilang pagkakakilanlan. May mga video na nagpapakita ng mga teroristang nakaligtas sa pag-atake ng IDF na tumatakas at nagtatago hanggang dumating ang ambulansya, kinukuha silang walang sugat at inilalagay sa stretcher sa loob ng body bag bago isakay sa sasakyan. Pareho lang itong sistema gaya sa Gaza. Ang balita ay tungkol sa pag-atake ng Israel sa ambulansya, pero hindi nila sasabihin ang totoong nangyayari sa likod nito. Tulad sa Gaza, malinaw na ginawa ng Hezbollah ang buong lugar sa unahang linya ng labanan na isang siksik na network ng infrastrukturang militar na nasa loob ng mga sibilyang lugar. Ipinakita ni Gideon Sa'ar, kalihim ng ugnayang panlabas ng Israel, ang bagong dokumentong nagpapakita ng mga armas na nakita ng IDF sa katimugang Lebanon. Ayon sa kalihim ng ugnayang panlabas, wala pa ring makabuluhang tugon mula sa pamahalaan ng Lebanon na kausap nila sa negosasyon. Iginiit ng kalihim ng ugnayang panlabas na ang limitadong pansisikap ng Lebanon ay para lang sa bukas na lugar, kaya't ito ang natuklasan ng IDF. Itinago ang mga armas sa mga sibilyang lugar, kabilang ang paaralan at sensitibong lugar, ilang kilometro mula sa hangganan ng Israel. Nagpatuloy ngayong linggo ang Israel sa pag-alis ng banta ng Hezbollah sa hangganan, at natuklasan ang mga lagusan mula sa plano nilang salakayin ang Galilee. Kasama dito ang mga silid-tulugan, tangke ng tubig at mga anti-tank missile at launcher sa mga itinuturing na ligtas na lungsod. Sa isang malaking operasyon na kinabilangan ng pagmeutralisa sa mga terorista,
natuklasan ng IDF ang dalawang tunnel na may habang 2 kilometro at lalim na 25 metro na binalak ng Hezbollah na gamitin para makapasok sa Israel. Sabi ng opisyal ng seguridad, ito ang pinakamalaking infrastruktura na nakita sa Timog Lebanon. Pinasabog ang mga lagusan at naramdaman ito sa buong hilagang Israel. Paalala na ang anumang magiging kasunduan sa hilaga ay nakasalalay sa kakayahan at kagustuhan ng Lebanon na ipatupad ang mga kasunduan. Ang Lebanon ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon ng direkta sa Israel, mga negosasyon na maaaring, sa teorya, magbukas ng pinto sa isang iba at mas matatag na hinaharap. Kasabay nito, hindi ginagawa ng Lebanon ang mga hakbang para pantibayin ang sariling soberanya. Ito ay mga bagay na naunawaan kahit ng bata. Hindi seryoso. Isang bata. Post ang mga gumagamit ng social media sa Lebanon ngayong linggo ng isang mensahe na ipinadala sa Instagram account ng tagapansalita ng IDF sa wikang Arabic, si Teniente Coronel Abihay Adri, na napaka-popular sa Lebanon sa pamamagitan ng isa sa mga estudyante ng isang high school sa Lebanon. Ayon sa estudyante, ginagawang imbakan ng armas ng Hezbollah ang basement ng paaralan. Batay sa kumalat na Instagram screenshot, nag-message ang estudyante kay Adri gamit ang Latin na letra at sinabing may mahalagang impormasyong ibabahagi tungkol sa paaralan. Sinabi ng estudyante na may mga armas ng Hezbollah sa loob ng institusyon, kabilang ang missile hall at mga underground shelter na may armas. Dagdag ng estudyante na islan niyang ipasang impormasyon at hiniling na huwag siyang pangalanan. Ang Hezbollah ay binaliwala ito. Tinawag itong pagtatangka ng estudyante na pasabugin ng Israel ang paaralan para makaiwas sa hindi na paghandang pagsusulip. Di ko alam sa'yo, pero mas tiwala ako sa batang Lebanese kaysa sa grupong terorista na Hezbollah. At gaya ng kasabihan, mula sa bibig ng mga bata o ayon sa Biblya sa Awit 8, 2 mula sa bibig ng mga bata at mga sanggol ay itinakda mo ang lakas. Ako si Daniel Seaman. Samahan niyo ako sa susunod na linggo sa Straight Up mula JNS TV Studios, Jerusalem, Israel.